Welcome to the Holy Light Church podcast, where we explore the power of faith, love, and community. Join us on a journey of spiritual growth and discovery. Tune in today. Don't forget to follow and subscribe to the Holy Light Church podcast and share it with your family and friends. Together, we can spread the message of love and faith to those around us. And now, here's your message. Amen, hallelujah. Kamusta na po ang lahat? Kamusta po ang bawat isa? Sagutan dito sa church, mabuti kaysa dati. Sige, explain natin. Welcome po sa mga bagong faces na nandito ngayon sa umagang ito. Welcome po kayo sa Holy Light Church. Yan, palakpakan naman po natin sila. Parang lungkot na lungkot kayo. Ba't kayo nalulungkot? Sa kanta pa ni Pastora Rica kayo nalungkot? Ano ba? Malungkot sila kasi hindi yata sila nakasabay doon sa kanta. Amen? Hindi nyo alam yung mga awiting kanina. Alam nyo, napakaganda na message ng Lord sa pamamagitan ng mga kanta na yon. Amen? No? Sabi niya, "Oh, come to the altar." Yung huling song na kinta na, yung inawit ni Pastora Rica. Actually, that means na hali kayo, pumunta kayo dito sa church, pumunta kayo sa altar, pumunta kayo sa harapan. Tapos ialay niyo yung mga papuri niyo sa Lord, yung thank you niyo sa Lord kasi may ginawa siyang mabuti sa atin. Amen? Yun yung meaning ng pangalawang song, yung pinakahuli. Baka yun yung dahilan ba't kayo malungkot eh. Amen? Pero alam nyo, ang ganda ng message ng Lord today. Amen? Ito nung nakaraang Friday, pinreach si Pastora Elaine. Pero pinreach ko rin to nung una pang Friday, bago yung Friday na yon. So ipipreach ko ito sa inyo. Pakipunta po sa title, Pastor Nex, Brother JM. May title kasi yan eh. Yung title natin ngayong umaga, Living with Purpose. Amen? Mabuhay ng may layunin. Amen? So, maganda ang topic natin sa araw na to. So, most of the time, ang lungkot ng background music, no? Most of the time, hindi na natin alam kung para saan, para kanino tayo bumabangon. Tama? Hindi na natin alam yung patutunguhan ng buhay natin. Minsan may ginagawa man tayo, pumupunta sa eskwelahan, nasa bahay, nagbabantay ng bahay, nagluluto. Most of the time, we don't know what we do. Amen? What we are doing. Hindi na natin alam kung anong ginagawa natin, ano pa bang purpose ng buhay natin. Welcome pala. Si Sister Luz po ba to? Nakilala ko siya. Hello po, welcome sa gawain. Ayan, medyo matagal at mahabang panahon na. Oo nga eh. Alala sa si Rap-Rap, tsaka si Kuya, welcome po kayo sa gawain. Amen? So, yan, matagal na kaibigan ng aking lola din. Yan. Amen? So, balik tayo sa topic natin. Diba? Sometimes, nararanasan natin yan. We don't know our purpose, di na natin alam kung para saan yung buhay natin. Diba? Ganito na lang ba? Para ganito na lang ba ako? Ito na lang ba yung mararating ko? Amen? At the same time, in the ministry, ganun din. Some of the people na nandito, they are doing the job. Ginagawa nila yung trabaho sa ministry, pero hindi nila alam para saan. Amen? Hindi nila alam para kanino. Hindi nila alam kung anong gagawin. Amen? So today, I hope and I pray na sa pamamagitan ng lesson na to, you will pick up something. May matututunan kayo galing dito. Amen? Kasi alam nyo kung ano yung verse na nagsalita dito. Paki-next nga po. Brother JM. Ito yung verse, Acts 20:24. Sabi sa Acts 20:24, "However, I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. The task of testifying to the good news of God's grace." Amen? Alam niyo kung sino nagsasalita dito? Alam niyo po kung sino nagsasalita dyan? Sino po nakakaalam? Ang nagsasalita po sa verse na to sa Acts ay si Apostle Paul. Amen? Sa verse na to, the Apostle Paul is expressing his dedication for his mission. So,
Nung panahong sinasabi to ni Apostol Pablo, ine-express niya yung sarili niya nung ginagawa niya yung ministry niya para sa Lord. Nung habang ginagawa niya yung mission niya para sa gawain ng Panginoon. Amen? Ano yung mission niya? Mission of spreading the message of God's grace through Jesus Christ. Yung mission ni Apostol Pablo ay para iparating sa lahat na yung grasya ng Lord ay para sa lahat. Amen? Na makukuha ng bawat isa sa atin yung grasya ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. At sa pamamagitan ni Hesukristo lamang. Amen? Sometimes, no, sabi ko nga kanina, nararanasan natin wala ng purpose yung buhay natin. We are longing, we are looking for others. Other purpose. Amen? Kasi nga, wala na. Pero, you know what? Si Apostol Pablo, siguro may 2,000 years ago o 1,000 years ago na to nung sinabi niya. Amen? Kung paano niya i-dedicate yung sarili niya para ibahagi sa katabi mo, sa atin na nandito, na meron tayong grasya galing sa Panginoon. Meron tayong grasya sa pamamagitan ni Jesus Christ. Amen? So kung naaalala natin, di ba, yung dahilan kung bakit naipako si Jesus sa cross, dahil sa atin. Amen? Para saan? Bakit siya napako? Para sa kasalanan natin. Para mahugasan yung kasalanan natin. Amen? Kailan natin tinanggap yung Panginoon? Sino nakakaalala? Hindi ko alam, pero parang malapit na yung microphone magpaalam. Nasaan na ba yung microphone kayo? Ayan. Hello. Check 1, 2. Hey, sino nakakaalala? Nung tinanggap nila si Jesus bilang tagapagligtas nila, yung moment na yun na tinanggap niyo si Jesus, sino nakakaalala? Kailan yun? Sa mabuting panahon at pagkakataon, Pastor, di ko na naaalala. Amen. Most of us, medyo siguro, di na natin naaalala. But, alam nyo, it's very important na maalala natin yon. Amen? It's because that day na tinanggap mo siya, kung hindi mo pa siya tinatanggap later, sige, tanggapin natin. Amen? Na tinanggap mo siya, tinanggap mo yung sinasabi ni Apostol Pablo na grasya. Na, 1,000 years ago, more than 1,000 years ago, tinanggap nung mga tao na binahaginan niya ng salita ng Diyos during the time. Amen? At alam nyo, kapag Christian ka na, kung totoong Kristiyano ka na, kung totoo kang naniniwala sa Diyos, kung totoo na may pananampalataya ka sa Diyos, ito yung dapat purpose, ito dapat yung layunin ng buhay mo. Amen? Bukod pa sa ginagawa mo ngayon. Amen? Bukod sa ginagawa mo ngayon, may number 1. Kasi anong sabi ng Bible? God first. Amen? Supposed to be, kasi ang gulo ng mundong ito, no? Grabe yung pandaraya niya sa atin, Grabe yung inflation, ano uunahin mo? Siyempre, yung pambili ng 56 na bigas. 55. Tama? Tapos, pagkamahal-mahal ng sibuyas, ng sili, lahat. Ginugulo niya yung orientation natin. Ginugulo niya yung design natin sa pamamagitan ng mga bagay na sa palagay niyo mahalaga, pero ang totoo, pangalawa lang sa mahalaga. Amen? Ang totoo, hindi yun yung pinaka-mahalaga. Amen? Naintindihan? Lahat ng nararanasan mo ngayon is just a test, a trial, a something para hindi mo makita yung talagang purpose ng buhay mo. Kaya naliligaw ka nga ngayon Kaya nga hindi mo alam para saan yung buhay mo. Bakit? Wala na ata to. Ito na ata to Amen? Hindi na ata ako aalis dito Ayoko magbanggit ng kumpanya, no? Nakita ko kasi si Utol Ano na yun long time. Ayan, nag-anuhan na yung kanyang mga kasama. Sabi nila, Amen? We don't know anymore. But today, kung Christian ka talaga, kung talagang naniniwala ka kay Lord, ito dapat yung meron ka na katangian, kagaya ni Apostol Pablo. Amen?
So dito sinabi niya, uulitin ko kasi medyo English kanina. However, I consider my life worth nothing to me. Si Apostol Pablo, kinoconsider niya yung sarili niyang buhay na walang halaga. Kung pakiramdam mo, wala nang halaga yung buhay mo ngayon, medyo tama, medyo. Okay, kasi yun yung unang sentence. No? Pero, for what? Para saan? Sabi niya, my only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Dapat kasi, ang goal natin, alin? Is to finish the race and complete the task. Kung ano man pinagagawa sa inyo ng Lord, alam nyo, naniniwala ako, bawat isa sa atin, may pinagagawa si Lord. Amen? Alam nyo kung ano yung mga sample ganito. Papunta ka sa gimmick, sa happy-happy, araw ng linggo. Amen? Andyan si Lord. Sister, brother, mag-church ka muna. Ay, hindi ko kayang i-stop yung mga barkada-barkadas ko kasi very important to. Amen? Yung boss mismo ang naglibre. Huwag kang magulo, pastor. Amen? Pero anong sabi ni Apostle Paul? My only aim is to finish the race and complete the task. Alam mo sa sarili mo, amen? Kasi sinabi ng Lord sa'yo, hindi ko alam no? Di ba? Kayo nga nakakaalam that you have a task to complete for God. Wag muna tayo sa to complete kasi masyadong tapos na yan You have a task to do. You have a role to play. Meron kang gawain na dapat gampanan sa mga members natin na sobrang Tagalog dyan. Amen? Meron kang gampanin na dapat mong gawin. And according to Apostle Paul, you have to complete. Sometimes, most of us, magaling mag-start. Ito, paulit-ulit kong pinipreach at sinasabi kasi marami na akong nakitang ganitong Kristiyano. Hindi ko alam kung Kristiyano na talaga sila. Palagi lang may sinisimulan pero hindi tinatapos. Halimbawa, sabihin natin ngayon 2023. Isang beses lang nagsimba. Sabi niya kay Lord, Lord, babawi na ako sa iyo. Pagalingin mo lang ako dito. Ibigay mo lang tong panalangin ko na to. Magsisimba ko every Sunday. Wala akong palalagpasin, Panginoon. Pagaling mo lang nanay ko, tatay ko, tito ko, tsahin ko, whatever. Amen? Ang nangyari, 2023, January 1st week, present, good. Amen? January 2nd Sunday, mainit-init pa yung kakasabi lang Siyempre naman, kakahiya kay Lord. Present pa rin, pero medyo 15 minutes late. Amen? Alam nyo, ito sinasabi ko sa office nyo, hindi nga pinapalagpas na absent kayo. Ito kay Lord sabihin ko lang sa inyo, na si Lord matalino. Tayo matalinaw lang, okay? Third Sunday, medyo nakalimutan na yung sinabi. Ang service ay alas 10, alas 11 na dumating. 11. Fourth Sunday, awa ng Diyos, nandiyan pa naman. Inabutan pa yung praise and worship. Pero February, wala na. Araw na ng mga puso Sunday. Amen? Second Sunday of February, mas malala kasi ang dami ng flowers at saka chocolate na available. Bili tayo. Wala na. Pagkatapos ng Lord, ibigay sa iyo yung blessing. Pagkatapos ng Lord, sagutin yung panalangin mo, ang isusukli mo sa Diyos, yung broken promise mo. Amen? Kaya ako sinasabi kanina na magaling tayo sa una. Magaling tayo magsimula bilang mga Kristiyano. Magaling tayo magsabi ng, thank you, pero hanggang February lang. Paano yung March, April, May, June, July, August, September na ngayon? Amen? Meron pang November, October, November, December. May 3 months pa. Amen? Pero bihira kang makasapit at makapunta sa Diyos. Pero every 15, every 30, every 10, 30, or whatever na sahod mo, dumadating yung sahod mo. Amen? Walang pumipigil. Amen? Bukas wala kang lagnat, bukas wala kang sakit. You receive everything God has promised you to receive. But how about you?
Did you do what you have promised to the Lord? Kaya alam mo, sabi ng Bible, huwag tayong magpangako sa Panginoon eh. Amen? Alam niyo kung saan patutunguhan ng preaching na to? Kasi actually, hindi ako talagang preacher. Pero yung preacher today, sinusubok din ng Lord. So ngayon, ako yung pumalit. So ngayon, para sa inyo, ito yung pinag-pray ko sa Lord. No? Actually, pinreach ko na siya eh. Pero iba na naman yung revelation today. I hope and I pray we will be reminded about this, mga kapatid. Amen po. We have a task to do. We have to complete some race that God joined us. Amen. Sinali tayo ng Lord sa karera na para sa Kanya. So we have to start, we have to go to the middle, at saka may finish line. Tapusin natin. And kung magpapromise tayo sa Panginoon that we are going to do something for Him, do it. I told you, si Pastor John pa lang to. Mas matalino si Lord. Wala pa akong 0.001%. Anak lang ako ng Diyos eh. Pero sabi ng Bible, kahangalan ang katalinuhan sa daigdig na ito. Pagdating sa Panginoon. So hindi natin maluloko si Lord. Nagets nyo? Hindi niya maluloko si Lord na, good ka ngayon, sunod na Sunday, hindi. Sige. Actually, alam ni Lord na magkakaganon ka eh. Kaya lang mas maganda sana kung hindi ka nag-promise. Amen? Pero at the same time, we are longing to fix everything about us. Amen? That's why, a simple promise, we can do that eh. Amen? Lalo na, pupunta lang naman sa church eh. Amen? Magpe-pray lang naman ng pagising sa umaga eh. Di ba? Magde-devotion lang naman eh. Those things are very basic. Tama? It's like waking in the morning, pupunta ka sa office, magsisipilyo ka, magligo ka, tapos magbe-breakfast ka, sabay pasok sa trabaho. It's the same thing. Amen? Kaya lang ang problema kasi, yung mga gawain natin para sa Lord, hindi kasi natin lifestyle. Tama? Kapag meron lang kasi tayong problema, kapag may hinihiling lang kasi tayo sa Lord. Tama? Amen? And when God is asking for us, wala na tayo. Amen? Hindi nyo ba naisip, paano si Lord? Paano kapag hindi na sinagot ni Lord yung prayer ko? Paano kaya pag si Lord umabsent ngayon? Ngayon ko siya kailangan. Amen? Naintindihan natin? So, we can see the responsibility. Isa yan sa mga purpose natin bilang mga mananampalataya, bilang mga sumusunod sa Diyos. Amen? We have to finish the race. Kagaya ni Paul, meron siyang task that he has to complete. Amen? The task of testifying to the good news of God's grace. Amen? Alam niyo yung testifying, yung testimony, hindi ka magkakaroon yan kapag hindi ka present. Pag hindi mo na-experience. Tama? Sabi ko nga kanina, paano wala ka na nga ng February? Di ba? Oh, galing-galing. Ang ganda-ganda dyan sa church. Kaya lang, wala ako nung February. Ano ba nangyari, sister? Amen? Ang purpose natin is to testify kung anong ginawa ni Lord doon sa pinramis mo. Pagkatapos mong gawin yung pinramis mo sa Kanya. Alam nyo, maisishare nyo yon. Parang ganito. Halimbawa, ginawa mo, sumunod ka sa Panginoon sa pinangako mo sa Kanya. Si Lord, pag nagpala, anong sabi ng Biblia? Siksik, liglig, at umaapaw pa. Naintindihan? So, ibig sabihin, pagkatapos Kanyang i-bless nung pinag-pray mo, kasi ang kadalasan nga nangyayari, nagpa-promise tayo eh. Tapos nag-promise ka, sinunod mo pa yung pinramis mo sa Panginoon, doon na nag-overflow. Amen? Naintindihan? Kasi you did your part. Tandaan natin, we have a part in this. Amen? We have a part in this. Amen? So dito, gusto kong makita at ilagay natin sa araw na to yung sarili natin kay Apostol Pablo. Baka marami magsabi, hindi naman ako si Jesus eh. Ang daming ganito, pilosopo eh. Hindi ako si Paul, hindi ako si Jesus. Iba akong anak ng Diyos. Amen? Ako si Pastor John, ako si Kuya Jello. Iba ako. I'm different. Amen? Kaya mga katuwiran ng mga tao ngayon eh. Pero alam nyo, yung Christianity, ang pinupost, sabi ng Biblia, Christ-likeness.
Ano yung pinupurso natin? Yung halos maging kapareho tayo ni Jesus. Ito, mga apostles niya na to, mga disciples niya na to. Dapat yung attributes, yung attitudes na meron sila, magkaroon man lang tayo kahit isa. Amen? At sa araw na ito, alam nyo, isa si Paul sa pinakamasipag simula nung makilala niya si Lord. Kakaiba ang karanasan ni Apostol Pablo actually. Kasi before siya naging Kristiyano, mamamatay Kristiyano muna siya. Naintindihan? Executioner siya. Pero kasi hindi siya naniniwala na may Diyos. Hindi siya naniniwala na may God. Pero nung nagpakita sa kanya ang Diyos, umantong pa sa pagkabulag niya, everything went upside down. Literal, mga kapatid, bagsak si Pablo. Amen? Nabaliktad lahat ng paniniwala niya. May Diyos pala. Amen? And ever since that day na nakilala niya ang Diyos at naglingkod sa Diyos, ganito na siya. Amen? Ang masasabi ko lang, buti pa siya. Sana all. Nagagawa nga ako sana ng bagong trend si Pastora Tess naman Amen? Sana all. Amen? Ito nga po yun no? Ini-encourage ko kayo, mga kapatid, to grow up, to step up, and to move further. Amen? Huwag na kayong pumayag na nandyan lang kayo sa upuan, hindi nag-grow. Stagnant yung faith ninyo sa Lord. Stop lahat, walang nangyayari. Amen? Whereas, nasa inyo lahat ng pagkakataon to grow up. Alam mo lang, alam gagawin nyo lang? Decide. Amen? Magdesisyon lang kayo para sa sarili nyo because that thing cannot be done by other people for you. Yung pagdidesisyon, di magagawa ng iba para sa'yo. Ikaw mismo magdidesisyon. Maglilingkod ba ako sa Lord? Pupunta ba ako sa church ngayong linggo? O hindi ba ako pupunta? Maglalaba ba ako? O magsasaing? Whatever. It's up to you. Amen? But, God is asking you. You have to decide. Amen? Naintindihan nyo mga kapatid? Baka naman hindi tayo nakakaintindihan. I hope nagkakaintindihan tayo. So, from that verse, actually, God is speaking something to us. Amen? Anong klaseng ugali pinakita ni Apostol Pablo? I hope meron tayong mapulot kay Apostol Paul, no? Bukod sa mga magaganda niyang sinabi at grabing chivalry niya dyan. Amen? So, let's go. Let's go to number 1, Brother JM. Isa sa makikita natin na inasher o pinakita ni Apostle Paul na ugali, selflessness. Tanongin mo yung katabi mo, hindi ka ba makasarili? Sige po, huwag kayo maya. Nakakatakot yung tanong ni Pastor, no? Sige, huwag kayo maya, tanongin nyo yan. Hindi ka ba makasarili? Alam nyo, ang ganda ng tanong ko kasi ang umpisa, hindi. Amen? Una niya pinakita, mga kapatid, selflessness. Bilang isang mananampalataya, bilang isang naniniwala sa Diyos, dapat selfless ka. Hindi ka dapat makasarili. The first reflects a deep selflessness where the Apostle Paul places little value on his personal comfort or safety. Yung selflessness po hindi basta-basta. Kasi kapag hindi ka na makasarili, inaalis mo na sa sarili mo yung personal mong kapakanan. Pati yung safety mo. Amen? Biruin mo, he forget about himself, tapos tatakbo siya sa karera ni Lord. Magsiserve siya. Kukumpletuhin niya yung karera. Amen? Tapos sa umpisa ng verse, he is discounting himself. Tinatanggal niya yung sarili niya. Yung halaga ng sarili niya. Well, in fact, alam nyo sa Biblia, kapag talagang maglilingkod ka sa Diyos at magsiserve ka at pipiliin mong tumayo dito, actually, ito yung sinabi ng Biblia. You have to die to yourself. Sabihin mo sa katabi mo, die to yourself. Ano yung sinasabi kong die to yourself dito? Pupunta sa misyon. Magsiserve. Yak, pastor, daming ipis! Puro daga! Amen. Ay, hindi ko ginagawa sa amin yan Sa bahay namin, ako ang hari. Tas utosan mo ko, pastor?
These are the things that you have to die to. Makinig kayo ha. Ito mga bagay na to, dapat mamatay kayo. Maliwanag? Amen? Ay, hindi ganyan ang style ko eh. Kasi sa amin, ganito ako. Kasi ako, ito ang paniniwala ko. Hindi ka makakapaglingkod kay Lord kung puro ka ako. Amen? Kasi alam nyo, kung sasabihin ni Lord, huwag ka na magising, siguro ngayon lang, habang natutulog ka sa preaching na to, hindi ka na magigising. Amen? Sabi, grabe si Pastor, pinagpapatayin na kami. Kaya huwag kayo matutulog. Baka matuluyan kayo. Amen? Naintindihan po natin, ganun din yung sa mga nanonood sa bahay nila. I hope na hindi kayo natatawa dito sa preaching na to. Naiintindihan ninyo yung timbang nito, yung weight ng message ng Lord. Amen? This is very serious. This is very serious matter, okay? Amen? We have to die to ourselves. Na kahit ayaw mo, hindi ka pwede doon, hindi yung pasok sa standard mo, kakanta ka. Aawit ka sa Panginoon, magpapasalamat ka, isosurrender mo yung buhay mo. Si Brother JM, kahit may pasok, no? Nagcha-church. Ewan ko ba doon sa pasok ng church na ng trabaho na yan nila, bakit inaabot ng linggo? Pero bahala na si Lord kay Madam. Amen? Naintindihan nyo? Amen po. Ginagawa natin lahat para kahit puyat, nakakarating tayo dito sa church. Kasi pinapatay natin yung sarili natin. Though hindi siya pasok sa standard mo, na ganito yung standard ko. Amen? Actually, di ko tatsagain talaga itong trabaho na to kung standard ko lang, masusunod. Amen? Mas gugustuhin ko pang sumahod ng marami. Di ba? Pero alam nyo, tinawag ako ni Lord para sabihin to sa inyo. Ganun niya kayo kamahal. Amen? Sa way na to, palakpakan niyo si Lord. So kapatid, gising ka na, ha? Gumising ka, pakiusap. Kapag magsiserve ka si Lord, kailangan patayin mo yung sarili mo. Walang standard. Standard ni Lord, standard ng Bible ang susundin mo. Yung salita ni Lord, yung gusto niyang ipagawa sa'yo, yun yung tatapusin mo. Hindi mo tatapusin yung sarili mong gustong gawin, kundi yung gustong gawin ni Lord para sa'yo. Amen? Wala tayong ibang tinatapos dito, kundi yung gusto ni Lord ipagawa sa atin. Amen? Kasi kung alam nyo, mabubuhay tayo sa standard lang natin. Si Pastor Dan, di na pasa sa inyo eh. Ano ba yung pastor na yan? Tingnan mo, nakapula na naman linggo. Di ba? Tapos ganyan mag-preach, palayasin yan dito. Amen? Pero you know what? That is our standard. You have to remove that. Because wala yung lugar dito sa ministry ng Lord. Kailangan talaga, you have to die to yourself. You have to forget all the things that you have learned and follow God. Obey God. Sabi nga ng Lord sa Bible, obedience is better than sacrifice. Yung pagsunod ay mas maganda kaysa sa sakripisyo. Amen? Kung hindi kayo marunong sumunod, halimbawa, mayroong pinagagawa si Lord. Amen? Ay mas mabuti pa yung pagsunod talaga. Walang kwenta kapag hindi ka sumunod. Alam niyo nangyari, anong unang kasalanan ng tao? Alam niyo ba yon? Sino nakakaalala ng kwento ni Adan at ni Eva? Ano yung kasalanan nila doon? Yung pagkain ng apple? Ang number 1 na trademark ng tao, disobedience. Hindi pagsunod. Yan yung dahilan kung bakit na ipatapon si Eva at Adan sa hardin na almost langit na sana. Amen? Alam nyo kung bakit wala kayo sa bahay nyo ngayon, yung mga pinalayas? Anong dahilan? Disobedience. Alam nyo kung ba't di kayo paborito ng nanay at tatay nyo? Anong dahilan? Disobedience. Kaya bakit hindi natin matutunan na sumunod? Basic lang naman. Kapag inutusan ka, ano lang kailangan mong gawin? Sumunod. Kahit nga nakapikit ka, pwede.
Basta ang mahalaga, sumunod ka. Naintindihan? We have to obey. Obey the Word of God. Obey God. I'm not saying blindedly, no? I just want to correct myself. But we have to die to ourselves. Destroy our own standard and follow the standard of God. Kaya sinasabi kong blindedly. Kasi sa umpisa, hindi mo matanggap na pinagagawa sa ng Lord na mahalin mo yung kaaway mo. Pero kailangan mo. Yung gustong-gusto mong sabunutan sa Facebook, kaaway mo lagi sa Messenger, punong-puno na yung blacklist mo sa Facebook. Sabi ng Lord, sila pa yung mga dapat minamahal mo. O, taas ang kamay. Sino rito ang empty, ang blacklisted sa Facebook? Wala, di ba? Ibig sabihin, wala pang sumusunod sa sinasabi ng Diyos. Marami pang trabaho tayong kailangan gawin. Amen? Tandaan nyo to. Hanggang may naka-blacklisted sa Facebook ninyo, you never learned about forgiveness. And you never really obeyed God. Kapareho pa rin ang kasalanan ni Edan at ni Eva ang kasalanan mo ngayon kung meron kang blacklisted sa Facebook. Ay na, Facebook pa lang yun. Buti na lang may Facebook na. Ay, di na nakarelate yung ating mga mami. Eto, sige, para makarelate kayo. Kung meron pa kayong nasasalubong sa daan at hindi nyo matingnan ng mata sa mata, hindi nyo pa sinusunod ang Diyos. Pag may iniiwasan pa kayo ng tingin habang naglalakad kayo dito sa barrio site, hindi pa kayo sumusunod. Ayan ha, pinababa ko na. Kasi mga Facebook user dito eh. Amen? Meron pang ano yon? Sabi mo sa katabi mo, disobedience. Meron pang sa Tagalog, hindi pagsunod. Amen? Sa akin na lang, halimbawa may inutos ako sa inyo kasi palautos talaga ako eh. Amen? Pastora, pwede ba ganito? Pwede ba ganyan? Di ka sumunod. Disobedience. Sabi ng Bible, maliit o malaking kasalanan, parehong kasalanan. So wala kayong lusot. Paano na tayo papunta niya sa langit, Pastor? Paano gagawin natin yan? Aminado ko, Pastor. Ang mahalaga niyo unang gawin, ito mga kapatid, makinig kayo, mahalaga to. Napapangiti ako sa mga kasama ni Kuya JM. Anyway, ito yung una yung dapat gawin. Kailangan, number 1, aminin nyo yung kasalanan. Kasi most of the time, we have it. Meron tayong blacklisted, meron tayong hindi pinapansin, may iniirapan, may inaayrolan kapag nasasalubong sa kalsada. Ba't hindi tayo aminado doon? Hindi ako galit sa kanya. O, di ba? Love ko siya. Oh, love na love kita. Nasa harapan niya, love na love kita. Kapatid, oo, sister, oo. Bahala kayo sa buhay nyo. Ewan ko sa inyo. Paano kayo makakarating kay Lord niyan? Those things doesn't have a place in the kingdom of God. Makinig kayo. Yung mga bagay na sinasabi ko, galit, selos, puot, everything doesn't have a place in the kingdom of God. That's why I'm telling you this. Kaya ako sinasabi sa inyo. At napalad kayo, Pilipino ako, alam ko yung mga ganong experience. Pero hindi ako nang iirap. Sapok diretso. Amen? Biro lang. Sige na nga, diretso na tayo. Baka kung saan pa mapunta yung selflessness na to eh. Amen? So number 1, Apostle Paul, character that he have is selflessness. Hindi siya makasarili. Inalis niya na yung sarili niya sa equation. Kasi kapag inuna mo yung sarili mo, ano mangyayari? Hindi mo makikita yung iba. Puro ikaw. Ikaw yung mahalaga. Ikaw ang center ng universe. Ikaw lang yung ginawang maganda ng Panginoon. Ikaw lang yung pinagpala. But the truth is, God loves all. God loves everyone. Amen? Sabi nga sa Biblia, pinapaulan niya kahit dun sa tagtuyot na lugar. Pinapaulan niya kahit na matanda, pipi, bingi, makasalanan or hindi makasalanan. Because God is a loving God. God is a loving Father.
Tapos sinasabi mo na Christian ka, gusto mo maging katulad ni Lord. Kapag gusto mo talaga at magsaserve ka talaga sa Lord, yun yung ugali niya. Amen? Nasa kasamaang palad, wala pa sa atin. So ngayon, para nga mapunta sa atin, simple lang ang sinasabi ng Bible, we have to die to ourselves. Amen? Kailangan mamatay tayo sa sarili natin. Baka naman mamaya, pagkatapos ko lang mag-preach nito, may makita na naman akong post. Friend ko pa naman kayo lahat. Amen? Kung hindi parinig, pasigaw. Bahala kayo pagka nayari kayo ng cybercrime, ha? Anyway, he considers, pakinig kayo, anong ginawa ni Paul? He considers his life to be of little importance compared to the mission he's been entrusted with. Amen? Si Paul, na kahit na alam niya kung gaano siya kahalaga, he's a captain, almost the same value as a general. General si Paul, no? Panahon niya mayaman, hindi siya walang pera, no? Amen? Pero tinanggal niya yon kasi alam niya he's working for a much worthy work. Nagtatrabaho siya, sa mga nagtatrabaho, sa mas mahalagang trabaho. Amen? Alin? Aling trabaho? Yung maglingkod kay Lord. Kasi alam niya, mas mataas yung boss niya kesa sa boss niya ngayon. Amen? Did you understand? Second thing, Brother JM. Apostle Paul have determination. Piruin nyo, yung tao na gustong tumapos ng karera, pag tayo nakatatlong step lang, ayaw nang tumakbo. Nagplano-plano ng jogging, di ba? Madalas nangyayari to. Tara bro, jogging tayo, paikot ng Palo Alto, pabalik ng Risa. Amen? Andiyan pa lang sa Mega, pagod na. Amen? Pero Apostle Paul, alam nyo, he has determination. He has that determination to finish the race. Hindi lang siya puro kwento. Alam niyo, maraming Kristiyano, yun, istoryahe. Kwento. Sa kwento lang. According sa sabi-sabi. Tara, jogging tayo, pero tulog pa pagdating ng mga kasama. Asan ka na? Nagja-jogging ako sa panaginip ko. Amen? Pero alam nyo, number 2 that Apostle Paul has is determination. Ano yung determination? Paul's resolve to finish the race emphasizes determination and perseverance. Perseverance. Amen? Yung kagustuhan niya na tapusin yung karera ay nagpapakita ng determinasyon. Amen? Sino dito ang may pangarap? Taas kamay, huwag kayo mahiya. Minsan lang ako magtanong, lagi pala. Sino may pangarap na wala na yung pangarap nyo pagtaas ng preaching ko? Taas kamay, huwag kayo mahiya. Sino may pangarap? O, pinakamahalagang tanong, sino dito yung gustong maabot yung pangarap niya? Sabi mo sa katabi mo, then go. Pastor, mapangarap lang. Kasama sa panaginip ko yun eh. Kahil. Kung kayo ay may pangarap, go. Gawin mo. Huwag kang mag-oversleep, huwag kang mag-overtime, huwag kang oversleep, diba? Amen, lahat ng over huwag mo gawin. Pagpahingihin mo yung katawan mo, magtrabaho ka ng tama, sumahod ka rin sana ng tama. Amen? Tapos, yung pangarap mo, unti-unti, in the process, makakamit mo, makukuha mo. Amen? Ganun yung sistema ng mundong to. Pero alam nyo kay Lord, di ba? Mag-serve ka kay Lord. Sa una, napakahirap talaga. Grabe ba? Pero unti-unti, yung pangarap mo, nakukuha mo. Amen? Nang wala kang boss, wala kang stress. Si Lord kasi alam nyo, hindi siya yung boss-boss. Siya yung boss friend, boss father. Something like that. Family. Someone belongs to your peers. Ganun kasi siyang tatay, ganun siyang Panginoon, ganun siyang Lord. Hindi siya kagaya ng boss mo na gusto niya pag tinawag mo sa tarantakang tumakbo. Amen? Our God is a leader.
Naintindihan? So, determination. May determination ka pa ba na kunin yung pangarap mo? Gusto mo pa bang makuha yung pangarap na yon? Then be it. Ipag-pray mo, pagtrabahuhan mo, pagsikapan mo. Walang karer. Tandaan nyo to ha. Walang karerang madali. Amen? Yung halimbawa, karera isang poste lang, tapos na. Yan o. Hindi. At saka sa karera, kaya karera, meron ka ding mga kakarera. May mauuna sa'yo. Amen? But, ito yung sense, ito yung importance nun. Marami nang nauna sa atin. Mas mabilis, mas magaling, and all. Masabi na natin lahat. But ang mahalaga, matapos natin. Amen? Matapos natin. Yung alam niyo yung hindi ka basta-basta yung magdadabog ng pinto, tas aalis, tas mag-quit, magtatantrums, magwawala. Nasa gitna ka ng karera, nagwawala ka, nag-iiyak ka. Amen? Ito masasabi ko mga kapatid, kapag napapagod ka na, hindi masamang magpahinga. But to opt out in a race, umalis ka sa karera bigla, you forget about your dream. You forget about the race that God is telling you about. Amen? Nakalimutan mo na yung sinasabing karera ng Diyos bigla. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun? Di mo alam kung saan ka tumatakbo. Tindihan? Hindi mo talaga kilala si Lord. Si Lord, gusto niya yung tumatapos ng karera. Di ba, mga karerista kasi mga nasa kabilang shop no? Gusto ni Lord yung tumatapos. There are times mapapagod ka, you can rest. Anytime you want. Amen? But to stop, to quit, hindi yan ugali ng isang Kristiyano. You should have the determination to finish. Kahit alam mong tapos na lahat, nakatakbo na sila lahat. Ang mahalaga, nakatawid ka sa finish line. You finish your very own race. Amen? Tinapos mo yung sarili mong karera. Yun yung mahalaga. Kasi alam nyo, after that, masasabi nyo sa sarili nyo, I did it. Nagawa ko. Salamat Lord, natapos ko. Di na mahalaga kung anong place. Kahit pang 101 ako, ang mahalaga, natapos ko. Natapos mo, na nagawa mo yung trabaho, natapos mo lahat ng pinagagawa sa'yo. Amen? Hindi mo inubos yung oras mo sa kakatantrum, kakamaktol, kakainarte, whatever the word it is. Amen? Hindi mo sinayang yung oras mo. You did not wasted your time. You did not waste your life. Amen? I can say then, bilang pastor nyo, no, you did a great job. Right? Amen? So, despite challenges and obstacles, he is committed to seeing his mission through to the end, regardless of personal cost. Kahit na mahirap, nakakapagod, kailangan magpahinga, si Apostol Pablo nakatingin sa finish line. At alam niya lahat ng mawawala sa kanya kapag sumunod siya sa Panginoon. Hindi na siya magiging general, hindi na siya magiging mayaman, magiging wanted na siya. And in the Bible, alam niyo kung anong nangyari kay Apostol Paul sa paglilingkod niya. Kinulong pa siya. Amen? Did you understand? Ngayon, mapalad ang Pilipinas kasi libre mag-church. Nakita niyo yung China, yung Cambodia, yung Vietnam. Nasa ilalim ng lupa ang simbahan, sinusunog, binobomba pa. Amen? So, mapalad tayo. You know, I have one friend, so last month, dumating from Pakistan, si Sister Rispa. Habang nandun kami, nag-aaral kami, yung church nila binobomba sa kanila. Sinusunog. Kasi alam nyo, sa kanila, 94 to 96% ay Muslim. At yung government nila ay overwhelmed by Muslim. Amen? At alam naman natin, ang trademark ng mayan, may pagka-terorista. Tama? Kahit na may gobyerno, walang magawa yung gobyerno kapag pag nagsunog na sila, nagbomba na sila, whatever na gawin nila. And you know, nagkaklase kami sa Pilipinas. Andiyan kami sa All Nations, nag-aaral kami ng Bible.
binobomba yung church nila. Sinusunog yung bahay nila kasi bawal magsimba. Amen? Alam niyo, sabi sa akin ng papa niya, kasi nandyan yung papa niya, nakalimutan ko yung pangalan ng father niya, ang hirap kasi banggitin. Amen? Kasi meron akong microphone ginagamit doon, Pastor, what is it about? Pastor, sabi ko sa kanya, how much is the microphone? Tanong niya ako, that you are using while you are leading the worship. Sabi ko, mga $5 because this is not original. This is made from China. Made in China, sabi ko. $5, $5 to $10, something like that, sabi ko. Can you buy for me? Sabi ko sa kanila, nagtataka ako kasi imported sila. Galing silang Korea, pumunta sila ng Pilipinas, pauwi sila ng Pakistan pagkatapos. Nagtataka ako bakit gusto niya magpabili ng mic. Tapos later on, kasing classmate yung anak niya na babae, classmate namin, kinuwento. Kasi po, wala na kaming mic sa church eh. Bakit? Binobomba yung church namin ngayon eh. Pero you know what? Alam nyo, kahit na gano'n nangyayari, they have the courage. Hindi sila natatakot. Bibili pa nga sila ng mic eh. Ibig sabihin, bubuuin ulit nila yung church. Naintindihan nyo? Ganun ba kayo? Ganun ba tayo? Ay masusunog na ata yung church, di pa natin bibisitahin eh, kung hindi tayo tawagin. Amen? Anyway, bahala kayo. Basta determination, pangalawa. Sinishare ko sa inyo, yon ibang bansa, kung saan mahirap magpuri. Dito sa Pilipinas, every Sunday open. Every day, may church pa ngang everyday open. Amen? Naintindihan? Pero, tinatamad ka pa, wala sa schedule mo. Ewan ko, bahala ka. Basta sinasabi ng Biblia, you have a race. You have a responsibility as a Christian. May responsibilidad ka. And you have to do it. Amen? Number 3. Mission and purpose. Makikita natin sa buhay ni Apostol Pablo na meron siyang mission. Siyempre, kailangan naman talaga natin ng goal. Meron tayong kailangan gawin. So may ginagawa si Paul. So here in the verse, underscores the idea of having a clear purpose or mission in life. Si Paul, yung buhay niya may maliwanag na direksyon. May patutunguhan. Parang ikaw. Diba? Kahit na alam mo, busy ka, marami kang ginagawa, naniniwala ka sa Diyos. Tama? Pumupunta ka sa simbahan kapag linggo. Naglilingkod ka. You have a goal. You have a mission. You have a purpose. Amen? Pero kung nandito ka lang kasi ang daming pogi, ang daming maganda, amen, tapos wala ka lang magawa pag linggo, walang patutunguhan yung buhay mo. Amen? Your stay here is nonsense. Not essential, not important. Amen? Yung pagpunta mo rito, walang halaga. Walang silbi. Amen? Pero kung maliwanag sa buhay mo, maliwanag sa iyo, na kaya ka nandito para marinig mo si Lord, para maintindihan mo yung sinasabi niya, so that you know how to do your life, and you are on the right path. Tama yung karerang tinatakbuhan mo, kasi you have the goal. Amen? Naunawaan? So, kailangan merong misyon yung ating buhay. Paul's primary aim is to fulfill the task given to him by Jesus. At alam nyo yung number 1 na task ni Apostol Pablo, para matapos niya yung pinagagawa sa kanya ni Lord. Amen? Tanongin mo yung katabi mo, anong pinagagawa sa'yo ni Lord? Tinanong mo ba ang Lord kung anong pinagagawa niya sa'yo? Alam niyo, yun yung mahalagang tanong, yung pangalawa. Sumagi ba sa isip mo na may pinagagawa sa iyo ang Diyos? Ay nako, Pastor, nung sagi-sagi sa isip, ang mahal-mahal ng bigas, may isip-isip pa. Basta na-invite ako dito, tapos. Amen? Madalas ganun eh. Pero you know, ito yun yung pinaka-importante na tanong na kailangan nating ilagay sa puso natin. Amen po? So, kailangan ang maging number 1, maging top priority natin ay, fulfill the task given to us by Jesus. Matapos yung pinagagawa ng Lord sa atin. Kung tinawag ka ng Lord para mag-share ng salita ng Diyos, mag-share ka. Kung tinawag ka ng Panginoon para kumanta-kanta dito, umawit ka.
Kung tinawag ka tumambol-tambol, tumambol ka. Kung tinatawag kang tumambling, tumambling ka. Pero kung tinatawag ka, wala kang ginagawa. Check mo sarili mo, nagsasayang ka ng oras. Amen? Why can't we do the things now instead of tomorrow? Bakit di natin gawin ngayon kaysa bukas? Kasi bukas na naman yung dahilan nyo. Tama? Alam nyo, sabi na kanta ni Brother J.M. nakaraan, ngayon na, sabi niya. Simula ng pagbabago, ngayon na. Baka naman pag-uwi nyo pa. Amen? So tandaan natin, yun yung pinaka-importante. Kailangan nating tapusin yung task na binigay sa atin ni Jesus. Amen? Maliwanag? Anong pinagawa sa ni Jesus? Hindi masasagot ni Pastor. Kayo ang makakasagot because God will give you. God will tell you. Amen? Anong kailangan mo gawin para marinig mo kung anong pinagagawa sa'yo? You have to have devotion, prayer life. You have to belong to a church. Amen? And then later on, makikita mo yung purpose ng Lord para sa'yo. Pero kung wala kang gagawin, walang purpose na dadating sa'yo. Amen? Procrastination ang tawag doon, di ba? Nag-iintay tayo sa wala para tayong si Juan Tamad. Alam niyo yung kwento ni Juan Tamad? Nag-iintay siya, ayan na yung bayabas na malaki sa harap niya. Pero ngumanga siya, imbis na pitasin niya, ngumanga siya at inintay niya kung kailan babagsak sa bunganga niya. Hulaan niyo, pagbagsak ng bayabas, bulok na. Amen? Hihintayin niyo bang mabulok yung bayabas? Kayong mga Juan Tamad, sabi ng Biblia. Huwag na nating hintayin. What I'm trying to say is that I'm trying to encourage you not to become Juan Tamad. The lazy John. Amen? Ako ata yun. Ako si Pastor John eh. Amen? Naintindihan? Do not become like him. Huwag mo nang hintayin. Alam mo na God is calling you. Alam mo na tinatawag ka ni Lord. Tumayo ka na. Huwag ka na magpateka-teka pa. Okay? Alam niyo yung term na teka-teka? Kasi naman, Pastor, ang labo-labo naman, tawag-tawag. Bakit? May cellphone ba si Lord? May messenger? May Facebook? Wala. Ang sinasabi ko, God has a purpose for you. At alam mo yon, unti-unti lumiliwanag sa paningin mo. Amen? At kung saan yung purpose na yon, nakikita mo, nararamdaman mo, di sumagot ka doon. Amen? Halimbawa, dito sa church, parang nakikita mo, may purpose ako. Siguro ako yung magiging, dito, taga-saway kay Pastor. O sige, mag-church ako lagi, sasawayin ko siya. Araw-araw ng buhay ko. O pwede, why not? At least you have a purpose. Amen? Kesa nasa bahay kapag linggo, di ba? Kesa sa promise mo kay Lord, magsisimba ka pero wala ka na simula February 2024. Amen? Papakita ka na naman sa church, Family Day. Kompleto kami, Family Day eh. Amen? Pero after family day, after your day, whatever day, wala ka na. You never even tried. Di ka man lang sumubok. Kaya alam nyo, I'm very proud doon sa mga katulad ko, kasi tao lang tayo, di ba? Na sumusubok, nagtatry. Amen? Kahit na parang imposible mag-pray, parang imposible mag-devote, parang imposible magbasa ng Bible sa schedule niya, nagbabasa siya, nagpe-pray siya, nagde-devotion siya, pupunta sa church. God is very happy. Amen? Because you have the determination. You know that you are in a race. Alam mo na nasa karera ka. Kaya tandaan nyo, ito yung word. Ito yung palaging problema ng Kristiyano. Ang daming Kristiyano, tampururot. Ang bilis magtampo. Narinig lang yung preaching ni Pastor. Akala mo siya sinasabihan. Di ko pa nga kayo pinapagalitan ito eh. Amen? Huwag tayo magtampo. Walang Kristiyanong tampururot. Sabi mo sa katabi mo, walang Kristiyanong tampururot. Kaya lang alam nyo minsan, susubukin ka mismo ng katabi mo. Oo. Tested yan dito sa church. Amen? Pero, kahit na anong pagsubok, alam ko at alam ng Lord na mapagtatagumpayan nyo. Huwag nyo lang sasampalin, ha?
Maliwanag? Mapagtatagumpayan natin kahit subukin pa tayo ng katabi natin kasi kay Lord tayo nagsiserve. Amen? Kahit ako, hindi ako laging perfect. May time maasar kayo sa akin. Amen? But you're not serving me. I'm just your pastor serving you. Amen? You are serving Jesus. You are serving God. Maliwanag? Naglilingkod tayo sa Diyos at hindi kay pastor. Yun yung maliwanag. Okay? Andito ako para magpastol. Alam niyo yung trabaho ng pastor? Naghahawa ng mga kahayupan para dalin sa damuhan, para makakain sila ng tama. Yun yung pastol. Yung lalaki may daladalang mahabang patpat, di ba? Tapos inaano kung kambing, kung tupa. Amen? Kaya madalas, ganun ako sa inyo. Hinahawan ko kayo kapag napupunta na kayo sa kung saan. Ginagamitan ko nga lang kayo ng mahabang pamalo. Dito kayo, makukulit kayo, ha? Amen? Naintindihan nyo? Kaya minsan yung tinatamaan ng pamalo, nagtatampo. Hindi niya alam, kung hindi siya papaluin, mahuhulog siya sa bangin. Amen? So, madalas sa pastor, no? Madalas masakit magsalita, mga sinishare. Kasi ito po yung work namin. Okay? Naintindihan nyo? Ito yung work namin sa inyo. Para paluin kayo, para i-disiplina kayo, para hindi kayo mahulog sa bangin. Diba? Amen? At the same time, para paglingkuran kayo. Kasi the reason why we are here is because of you. Kaya kami nandito, dahil sa inyo. Amen? Kaya huwag kayong magtampo kung natatamaan kayo ng baston. Kasi alam niyo yung pinupuntahan ng mga tupat, diba? Tsaka ng mga kambing, madalas sa kabundukan. Kung sino yung mawawala sa pila, laglag sa bangin. Amen? Hindi makakarating doon sa damuhan. Hindi makakarating doon sa magandang place para kumain sila. Tandaan nyo, hindi nyo mararating yung gusto nyong puntahan na magandang blessing, whatever sa buhay nyo, if you're not gonna listen to the pastor God gave you. Amen? Naintindihan ninyo? Dito sa church, ilan ang pastor natin? 6. Amen? Kung hindi kayo susunod sa mga pastor na yan, ligaw kayo. Kasi yan yung pastol nyo. Yan yung, in English, para mas maliwanag, shepherd nyo. Yan, no? Mga taga-shepherd's care. Shout out kay Pastor Edgar. Amen? Maliwanag? So you have to listen and hear about this. Huwag kayong tampururot. Amen? Kasi sometimes sa ganitong salita lang kayo nagigising. Okay? Minsan hindi kayo nagigising sa mga lambing ni Pastor eh. Kailangan nyo nababatukan. Okay? Sige, last na to kasi maka naboboring na kayo. Ito yung pinakamahalagang dapat mong gawin. Number 4. Ayun, Windows. Nataranta yung daliri ng operator. Sabi ron, number 4 na ginagawa ni Apostol Pablo na dapat ginagawa mo rin, sharing the good news. Sino rito yung nakapagbahagi na ng Word of God? Kahit saan. Ito na lang, simple. Sinasabi ng Lord, nakakita kayo ng isang tao, naramdaman nyo, meron siyang problema, umiiyak, whatever. Tapos kinausap ka ni Lord na ipag-pray mo, pinag-pray mo ba? Kahit sa isip mo lang, Lord, bahala ka na sa kanya, kawawa naman siya. Amen? Yung iba nasubukan na, pero I challenge you sa mga hindi pa. Subukan mo. Ipag-pray mo. Kapag sinabi ng Lord na ipag-pray mo, kausapin mo, pag sinabi ni Lord na kausapin mo. Mag-share ka kahit yung favorite mong verse. Alam mo yung favorite yung verse, bro? John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Kaya lang, taga-bundok siya. Hindi niya naintindihan yung English. Tagalogin mo ngayon. Amen? Naunawaan? Pag sinabi ng Lord sa'yo na gumawa ka na mabuti, during that time, it's your time to do this. Share the good news. Sa office, may mga Bible study dyan eh. Minsan ba na-try mo nang mag-share kapag ka naituro ka? Doon sa office, turuan na nga yan eh. Kasi alam nila eh, lalo na kapag Christian ang may-ari, alam nila, kailangan nila magbasa ng Bible. Kailangan nila meron silang prayer sa opisina. Amen? Tapos naturo ka. Nag-share ka ba? Sige. Sa kapitbahay mo, nasubukan mo na ba?
Kilala mo ba si Jesus? Kilala mo ba yung Panginoon? Nananalangin ka ba, bro? Nananalangin ka ba, sis? Amen? Ito yung kailangan magkaroon ka. Kung wala ka pa, ipag-pray mo sa Lord. Lord, sana magkaroon ako ng ganyan. Amen? Naintindihan? Sana, Panginoon, magkaroon ako ng ganyan. Amen po? Amen. I hope and I pray. Nawa, magkaroon tayo. Paul's task of testifying to the good news of God's grace highlights the significance of spreading a positive message that can bring hope. Alam nyo kasi, sometimes, yung ibang mga tao sa paligid natin, wala na sila, hopeless na sila. Wala na silang pag-asa sa buhay nila. At alam nyo, sa mundo naman talaga kasi, pag dumating ka na sa punto na yan, makikita mo, walang magagawa lahat ng bagay sa mundong to para masagot yung problema mo. Amen? Nangyayari to, no? Dumadating sa punto, nagpa-blackout tayo, nag-nervous breakdown tayo, tanging si Lord lang makakatulong sa'yo. Dumating ka sa punto ng buhay mo, meron kang sakit na hindi nagagaling, sinabihan ka na ng doktor, 3 days ka na lang, patay ka na. Amen? Sino makakatulong sa'yo? Pulis? Doktor? Abogado? Presidente ng Pilipinas? Wala. Amen? Tanging ang Diyos lang. Kaya alam mo, dapat mag-share ka. Baka malay mo, yung katabi mo na sinabi ng Lord na ipag-pray mo, mamawala na pala bukas. Yung salita na isi-share mo sa Kanya, yun na sana yung huling word of God na maririnig niya. Amen? Yung huling salita, alam nyo kasi salita ng Diyos, yan yung pag-asa. Yan yung mabuting mabalita sa kanila. We never know. Hindi natin alam. Amen? Ang mahalaga, you know, na kailangan mo siya gawin. Tanda mo, kapag naramdaman mo sa puso mo na kailangan mo magsalita, kailangan mong sabihin yon, huwag mong pigilan. Amen po? You have to do it. You have to share it. Amen? So, tumayo na po tayong lahat. Praise and worship. Tayo na po sa harap. Kasama si Brother JM. Tulungan mo kami kasi mag-ending tayo. So, this should be our prayer. Lord, pakinggan nyo to. Help me to become selfless. Maliwanag? Tulungan mo ko na hindi maging makasarili. Pangalawa, give me determination. Amen? Pangatlo, give me a purpose and a mission in my life. Pang-apat, Lord, empower me to share your gospel. Amen? So habang nagpipray tayo, pwede nyo bang hawakan yung kamay? Kung may bit-bit na baby, hawakan nyo na lang yung balikat ng katabi nyo. Amen? Sige. And let's pray. Pikit po tayong lahat. Okay, pikit. Isipin mo na yung katabi mo, that's the person that God sent you to pray for you. Okay? So ipag-pray mo ngayon, yung katabi mo, na hawak mo yung kamay. Okay? Thank you for listening to the Holy Light Church podcast. We hope you found inspiration and guidance in today's episode. Don't forget to subscribe and tune in next time for more insightful conversations on the teachings of Jesus Christ. May God bless you and guide you on your journey.